A day in my life, here in the countryside of China, Ziyang Sichuan. Hello sa inyo! Another day, another kabisihan na naman dito sa bukid. Lalong-lalo na si Mama dahil nire-ready na niya itong lupa dahil patapos na nga yung winter. Pwede nang magtanim. Eto, busy-busy siya sa pag-aararo. Hindi na lang talaga may mga ganitong equipment kasi last year walang ganyan. Mano-mano silang nagbubungkal ni Papa. Pero ngayon, nakabilan sila ng makina na magpapadali sa kanilang gawain dito sa bukid. Hindi po nakakaalam, 64 na po si Mama pero ang lakas-lakas pa din niya. Parang walang kapaguran. Hindi talaga siya mapakali pag walang ginagawa. Gusto ko nga sana mag-try dyan kaso ayaw talaga niyang ibigay sa akin. Kaya hindi na nga din ako nagpumilit pa. Ang ginawa ko, nanguha na lang ako nitong mga orange. Pero hindi po namin tanim to. Tanim po ng kapitbahay namin. Pero hindi naman marami yung kinukuha namin kaya okay lang. Sobrang dami kasi ng bunga, nasisira at nahuhulod lang din naman tong mga to. May mga nag-aakala pala na amin lahat yung taniman na natatanaw namin from bahay. Well, hindi po dahil by portion po yung taniman dito. At yung lupa parang nagsusukat siya ng 10 by 20. I am not sure sa sukat pero example na natin. Sabihin na natin sila Mama ay merong 7 portions na nagsusukat ng 10 by 20. Kaya yung pagsasaka talaga yung pinagkakabalahan nila sa buong taon. Ang kadalasan nga nilang tinatanim ay mani, mais, kamote, syempre mga gulay. Dito sa countryside wala talagang araw na nakatunga nga sila Mama. Maliban na lang kung maulan. At eto nga hapon na, dumating na din si Ash galing sa pamimingwit. At si Mama nga ay umuwi na din. At masaya nga ding umuwi itong si Ash dahil meron siyang huli. Isang piraso lang naman pero kahit isang piraso lang yan, tutuwa na siya kasi meron nga daw siyang huli. Kaya kinuha niya sa akin yung bata dahil ako nga daw yung maglilinis ng isda. Isda nga na to ay para siyang bangos at matinik nga din siya na parang bangos at alam ko na yung reason kung bakit. Nung nag-ihaw ako ng ganito ay hindi kumain yung mga sister-in-law ko. Dahil marumi nga daw yung isdang to dahil hindi cultured at galing pa ito sa ilog. And para sa aming hapunan, kami ay magluluto ng shrimp dry pot pero may halo pong karne and mga gulay. Unang gagawin natin ay ipiprecook natin yung mga ihahalo sa ating dry pot. Ipiprito muna natin lahat ng mga ingredients natin. Meron kaming cauliflower, merong patatas, meron ding mushroom. Pwede kahit anong gulay yung gusto nyong ihalo dito. Para mas masarap talaga ihalo dito ay yung patatas and lettuce roots kasi matigas sila at hindi po madaling malata. And kailangan din natin iprito muna yung mga karne. So meron kaming chicken wings. Gustong gusto yan ng mga bata, lalong-lalo na ni Ethan. Sama na din nating i-precook itong ating shrimp. Sobrang nang hinayang talaga ako dahil pati ulo ng hipon ay tinanggal. Masarap pa naman sana yung sipsipin. And meron nga din pala kaming hinalong pork ribs. Kasi dapat talaga madami yung luto na to dahil mabibitin ka talaga dahil sobrang sarap po ito. Tapos namin prituhin lahat ng mga ingredients, nagbawas kami ng mantika. Tapos nilagay na yung sibuyas, bawang, ginger, naglagay din kami ng onion leeks. Kaya nilagay na namin yung aming pampalasa. Beef oil, hot pot base or mala soup base. Hahalu-haluin lang po yan hanggang sa matunaw. At pag natunaw na nga, ilagay na natin yung ating karne at gulay. Additional na pampalasa, naglagay kami ng light soy sauce, oyster sauce, naglagay din kami ng MSG, chicken essence, and asin. Pagdating nga sa taste test, ako talaga yung inaasahan nila. Ewan ko ba sa mga to, tiwalang-tiwala sila sa panlasa ko. Dahil naka-precook na itong mga to, hindi mo na ito kailangang lutuin pa ng matagal. Moy pa lang talaga nito, sobrang nakakatakam. Ito talaga yung ulam na mapaparami ka ng kain, papatagal sa mesa at mapaparami ka rin talaga dito ng tubig. Kahit maanghang yan ay nako si Ethan, nakarami din talaga ng kain. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na yung recipe na to. Ayun lang po, thank you for watching, hanggang sa muli and follow for more. Bye-bye!